ng Diyos. Bakit nagtaas ng bote? Kasama ba talaga ang pag-inom ng alak sa itinuturo sa atin ng banal na kasulatan? Ano ang tiyak na epekto nito sa mga kabataan, mga manginginom ng alak, at lalo na sa mga lasenggo? At ano dapat ang katangian ng isang lingkod ng Diyos? Inuman! Magandang buhay, bayan kong minumutya. Ito ang inyong silip-tigador taga-silip ng simbahan. Dahil kung sa gobyerno ay maraming pasaway at tiwali, sa simbahan ay may halimaw. Ang layunin ko'y masilip nyo man lang ang kanyang mga gawa, sakaling mabuksan ang ating mga diwa sa nakasanayang relihiyon, at makita natin na ang ating tanging kailangan ay ang ating tagapagligtas, si Jesus. Sa videong ito ay sisilipin natin ang isang lingkod daw ng Diyos na ito na nagmukha ngang endorser ng alak dahil sa hawak-hawak niyang bote habang dinidepensahan sa pagtuturo ang tungkol sa piyesta. Pero bago ang ating silipan ay nais ko munang ipaalala, dahil tila nakalimutan ng kolokoy ng lingkod daw ng Diyos na ito, na ang alak lang naman ang isa sa pinaka-inaabuso ng mga tao sa buong mundo mula pa man noong ancient time at maging sa Biblia, at nananatiling malaking problema ng tao hanggang sa kasalukuyan. Tinatayang nasa 283 milyon katao ang may alcohol use disorders worldwide as of 2016 ayon sa World Health Organization. At ang lalaki namang ito sa video ay si Enrico Macruhon, na isang seminarista at kilala sa kanyang vlog na Rick's the Seminarian, dahil meron na rin itong milyon na mga followers. Naku po, naluko na! Dahil ang issue, nakuha nga po nitong itaas ang gospel, ang bote, sa gitna ng kanyang milyon na followers at sa buong mundo. Sabay halik sa bote, ewan kong nanghihikayat na mahalin din ninyo ang alak para depensahan ang pagkakaroon ng piyesta at inuman. Dahil marami daw ang kumi-question dito. Pre, nandiyan na naman din ang mga hindi katolikong kumi-question kung nasa Biblia ba ang mag-celebrate ng fiesta. Dahil ito daw ay nakasulat talaga sa Biblia at baka hindi lang nila nabasa. Pero totoo ba na wala talaga sa Biblia ang mag-celebrate ng fiesta? O hindi lang talaga sila nagbabasa? At kasama daw talaga sa kaek-ekan, sa kapistahan, ang pag-inom ng alak. Sa Genesis pa lang may mababasa ng fiesta. Isaac then made a feast for them, and they ate and drank. At sa fiesta, meron talagang handaan, kainan at inuman. Kaya pagdating sa madalas na resulta ng inuman sa piyesta, Uwi sa rambulan ng pista. Sa rambulan ng ilang kalalakihan naman nagtapos ang pagdiriwang ng pista sa Ang inuman sa fiesta na uwi sa rambulan at pananaksa. ang gobyerno na lang ang nakakapagdisiplina sa mga lasing, dahil ang tanging tugon ng simbahan ay hindi namin sila tinuruan maglasing. Cheers! Ano ang ating masisilip dito? Umpisa na ng silipan! Unang silip, ang mga talata sa Biblia. Sa unang tingin ay talaga namang mababasa natin ang piyesta at alak sa mga bersikulong ginamit, at mapapasabi ka sa iyong sarili na oo nga, nasa Biblia pala ang kapiestahan at pag-inom ng alak. Pero sa simpleng paraan ng pagsilip sa pamagat ng isang talata sa Biblia kung saan nabibilang ang isang bersikulo, ay malalaman mo ang tunay na itinuturo sa atin. Halimbawa, ang bersikulong ito na ginamit niya ay mayroong pamagat na ang kasunduan ni Isaac at ni Abimelech, na pag binasa mo ang buong talata kung saan nariyan ang bersikulong iyan, ay makikita mo na ang itinuturo sa atin dito ay ang pakikipagsundo. Oo mga kababayan ko, pakikipagsundo ang tinuturo sa atin dito, at hindi ang piyesta at ang pag-inom ng alak. Dahil ang piyesta at alak dito ay parte lamang ng pagsasalaysay tungkol sa pakikipagsundo.
Kaya nga, ang pamagat nito ay ang kasunduan ni Isaac at ni Abimelech dahil ito ay tungkol sa pakikipagsundo. At di ba bilang isang lingkod ng Diyos na mayroong mataas na moralidad at pawang kabutihan ng ating nakikita sa kanila ay ang pakikipagsundo ang dapat na ituro sa atin at hindi ang piyesta at pag-inom ng alak. Dahil sa Biblia ay dapat natin malaman na ang alak dyan ay parte talaga ng pang-araw-araw na buhay ng mga Israelita dahil ang tubig sa kanila ay masama ang lasa at ang alak na nakalalasing gaya ng itinataas ng Kolokoy Este, lingkod daw ng Diyos na ito na may alcohol content ay mahigpit na pinaiiwasan. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. At sino ba naman ang hindi matitipsy sa kahit ko konting alak? Silipin nyo nga. Ano yung pare dito? Yung pare dito, manginginom. Pangalawang silip, ang katitisuran. Mapapansin natin sa mga katuruan ni Jesus ang kanyang matinding malasakit sa mga mahihina tulad ng mga bata at mahihirap. Kaya ganun din katindi ang kanyang babala sa kanyang mga lingkod na huwag maging dahilan ng pagkakasala ng mga mahihina. Kung sino man sa inyo ang maging dahilan para magkasala ang isa sa mga maliliit na batang ito na naniniwala sa akin, mas mabuti pang talian ng malaking bato ang leeg niya, tapos ihulog siya sa dagat para malunod. Pero alang-alang sa katuruan ng pista, gamit ang mga bersikulo sa Biblia, ay naitaas ang isa sa pinakadahilan ng pagkakasala ng mga tao sa buong mundo na para bagang hindi na inisip ang mga batang makakapanood dito at ang milyon-milyong mga taong may problema sa pag-inom ng alak. Isang lingkod ng Diyos ang makikitang nagtaas ng bote. Hindi kaya siya katitisuran ng mga kabataan at gawin siyang modelo sa pag-inom ng alak at gawin siyang santo ng mga lasenggo? Kasalukuyang ipinapangaral ngayon ng simbahan ang pista upang igiit at patunayan na tama ang pagpipista at pag-inom ng alak habang patuloy ang malaking problema gaya ng aksidente sa kalye, rambulan at pagkakasakit ng mga tao dahil sa pag-inom ng alak na kung marunong kang sumilip ay makikita mo na wala itong pakialam sa problema, bagkos tila sinasadya pa nitong mapahamak ang isang tao. Kabayan, huwag nang magtaka dahil nasusulat. Hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng kaliwanagan. Nasilip mo ba, kabayan? Alam mo na ang iyong gagawin ngayon dahil ikaw ay